Natanggal sa trabaho ang ama sa mismong unang araw niya dahil nahuli siya sa oras. Ngunit hindi makapaniwala ang bilyonaryo nang malaman niya ang dahilan. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Elias. Sanay na siyang bumangon ng maaga kahit walang kasiguruhan kung may trabaho siya sa araw na iyon. Maliit lang ang bahay, mga pader na kupas, kasangkapang simple, pero iyon lamang ang kaya niyang panatilihin mula nang pumanaw ang asawa niya. Sa kabilang kwarto, mahimbing pa ring natutulog si Luna. Nakakalat ang buhok sa unan at may bukas pang kwaderno sa mesa, senyales na nag-aral siya hanggang gabi. Sandaling tinitigan ni Elias ang anak at naisip na lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya. Kaunti lang ang pera, tambak ang bayarin pero palagi siyang nakakahanap ng paraan. Nilinis niya ang mukha, sinuot ang pinakamaayos niyang kamisa, iyong ginamit na niya sa napakaraming bigong panayam at lumabas ng walang reklamo. Pero may kakaiba sa umagang iyon, pag-asa. Sa labas malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad siya papunta sa hintayan ng bus. Unti-unting nagigising ang lungsod, binubuksan ng mga nagtitinda ang kanilang mga pwesto. Bumubulusok ang mga sasakyan at nakikisama si Elias sa agos ng mga manggagawa. Habang naglalakad, naisip niya ang asawa at kung paano nito laging sinasabi na ang pagsisikap ay laging may gantimpala. Mahina niyang bulong, ngayong araw, magiging maayos ang lahat, mahal ko. Pagdating niya sa mataas na gusali ng kumpanya, ilang segundo muna siyang natigilan, pinagmamasdan ang laki ng lugar. Para bang ibang mundo iyon, pinahintay siya ng guwardiya, kaya umupo siya sa resepsyon at sinubukang kontrolin ang kaba. Mabagal ang takbo ng oras, bawat minuto parang isang oras. Nang sa wakas ay tawagin siya, huminga siya ng malalim at pumasok sa silid ng tagapanayam. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Ricardo Vergara, seryoso ang mukha, matatag ang tindig. Sinubukan ni Elias ngumiti, pero nanginginig pa rin ang loob niya. Umupo siya at sinagot ng tapat ang bawat tanong. Ikinuwento niya ang mga dati niyang trabaho, kung paano siya natutong mag-ayos ng makina at makitungo sa tao. Sinabi niyang handa siyang magtrabaho sa kahit anong departamento at matutong muli kung kinakailangan. Tahimik lamang nakikinig ang bilyonaryo, walang reaksyon. Naisip ni Elias kung may mali ba siyang nasabi, pero nagpatuloy pa rin dahil iyon lang ang pagkakataon niya. Matapos ang mahabang katahimikan, kinuha ni Ricardo ang isang folder, sinilip ang ilang papel at sinabi, "May bakanting posisyon. Maliit lang ang sahod, pero kung gusto mo, iyon na." Napasinghap si Elias, halos hindi makapaniwala. Mahigpit niyang kinamayan ng lalaki at sagot niya, "Tinatanggap ko, maraming salamat po sa pagkakataon." Tumango lang ang bilyonaryo at tinawag ang sekretarya para ayusin ang detalye. Paglabas ni Elias sa opisina, para bang may laban siyang naipanalo. Sa labas, mataas na ang araw. Naglakad siya ng may ngiti, magaan ang pakiramdam. Sa sandaling iyon, parang nawala lahat ng bigat sa balikat niya. Bumili siya ng 2 tinapay at isang kahon ng katas para iuwi sa anak. Sa bus, nakatingin siya sa bintana, iniisip kung paano niya sasabihin ang magandang balita. Iniisip niya ang mga bayaring mababayaran, ang mas masarap na pagkain na mabibili, marahil kahit laruan para kay Luna. Maliit lang, pero para sa kanya, iyon ay bagong simula. Pag-uwi niya, binuksan niya ang pinto at nadatnan si Luna sa sahig, abala sa takdang aralin. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at yumakap. Napangiti siya at sinabi, "Hulaan mo kung sino ang may trabaho na." Napatili sa tuwa ang bata at nagtanong kung saan. Ipinaliwanag niyang sa isang malaking kumpanya siya tatanggapin, na importante ang amo, pero ngayon ay may siguradong kita na sila. Sinabi ni Luna na proud siya sa ama niya at nakaramdam si Elias ng init sa dibdib nang marinig iyon. Iba ang naging takbo ng hapon. Tinulungan niya ang anak sa pag-aaral, nagluto ng simpleng kanin at munggo, at kumain silang magkasama ng may gana, bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nag-usap sila tungkol sa hinaharap, kung paano maaaring gumanda ang lahat. Sinabi ni Elias na magiging maayos na ngayon, at kung nasaan man ang ina nila, siguradong masaya ito. Tahimik lang si Luna, bahagyang nangingilid ang luha at tumango. Kinagabihan, matapos patulugin ang bata, umupo si Elias sa gilid ng kama at tinitigan ang payak na silid. Ang mga kupas na pader ay hindi na mukhang pangit.
Kinuha niya ang larawang naka-frame ng asawa, pinunasan ng alikabok sa salamin. Sa larawan, nakangiti ito ng marahan, may kislap sa mga mata na minana ni Luna. Mahina niyang sabi, "Nagtagumpay ako, mahal ko. Matagal, pero nagawa ko rin." Matagal pa niyang tinitigan ang larawan, inaalala ang mga gabing magkasama pa sila. Naalala ang mga pangarap na hindi natupad at ang mga pangako na siya na lang ngayong tinutupad. Gusto niyang umiyak pero pinigil. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging matatag dahil silang dalawa na lang ng anak niya. Malapit nang maghating gabi nang tumayo siya, pinatay ang ilaw at pumunta sa kwarto ni Luna. Mahimbing na natutulog ang bata, yakap ang maliit na unan. Lumapit siya at inayos ang kumot nito. Naisip niya kung paanong bawat kilos ni Luna ay paalala ng ina. Ang ngiti, ang pangarap, pati ang pagiging matapang. Hinaplos niya ang buhok ng bata at mahina niyang sabi, "Makukuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo, pangako." Pagbalik sa kanyang silid, humiga siya at matagal na tumitig sa kisame. Naroon pa rin ang mga alalahanin pero may bago sa loob niya. Ang pakiramdam na sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ang bukas ay hindi na banta kundi pag-asa. Napangiti siya mag-isa, pagod ngunit payapa. Umuugong ang lumang bentilador, pumapasok ang ilaw mula sa kalsada at dahan-dahan siyang nakatulog dala ang isang simpleng kaisipan. Sa wakas, gumagalaw na ang buhay sa tamang direksyon. Narinig ang alarma bago pa sumikat ang araw at bumangon si Elias na pagod ang katawan ngunit magaan ang loob. Sa umagang iyon, hindi na siya ang parehong lalaki ng mga araw na nakalipas. Ngayon ay may trabaho na siya, isang pagkakataong baguhin ang lahat. At ang simpleng pag-iisip tungkol doon ay nagbigay sa kanya ng lakas para kumilos. Naghanda siya ng kape, ginising ang anak upang mag-ayos, at nagpaalam dito sa pamamagitan ng halik sa noo, nangangakong babalik na may dalang magandang balita. Niyakap siya ni Luna at nagsabi, "Magiging maayos ang lahat, Papa." Ngumiti siya at tumugon. Ngayon ang unang araw ng natitirang bahagi ng ating mga buhay. Lumabas siya ng bahay na nagmamadali. Hawak ang maliit na baon na inihanda niya kagabi. Mapusyaw pa ang langit at malamig ang hangin ng umaga habang sumasayaw ang mga dahon sa bangketa. Mabilis siyang naglakad, ayaw mahuli, at ang isip ay abala sa bagong trabaho. Ngunit ilang metro pa lang ang nalalakad, kumilos na ang tadhana. Sa kabilang panig ng kalsada, may matandang babae na naglalakad, dala ang dalawang supot ng pamalengke. Natapilok ito sa isang sirang bahagi ng bangketa at bumagsak. Nagkalat ang mga prutas at gulay. Huminto si Elias, tumingin sa paligid at agad tumakbo papunta sa kanya. Sinubukan ng babae na bumangon, ngunit nanginginig ang kanyang bukong-bukong at bakas ang sakit sa mukha. Gayunpaman pinilit nitong ngumiti na para bang ayaw mag-alala ng iba. Lumuhod si Elias at tinanong kung maayos ba siya. Mahinang sagot ng ginang, "Mukhang napilipit lang ang paa ko, anak. Ang tanga ko talaga." Maingat siyang inalalayan ni Elias. Naramdaman niyang nanginginig ito, kaya sinabi niyang tatawag siya ng tulong. Tumanggi pa ito, ayaw abalahin ng sinuman, ngunit iginiit niya, "Hindi po kayo istorbo. Ako na ang bahala. Sandali lang muna. Para patuloy naming maibahagi sa inyo ang ganitong mga nakaka-inspirang kwento ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ikomento ang salitang kabutihan sa ibaba. Maraming salamat. At ituloy na natin ang kwento. Habang hinihintay ang ambulansya, pinulot ni Elias ang mga nagkalat na prutas at ibinalik sa supot. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi nito sa gilid ng kalsada. Nabanggit niyang iyon ang unang araw ng kanyang trabaho at umaasang makakarating pa siya sa oras. Ngunit hindi niya kayang iwan ang matanda. Tiningnan siya ng babae at sinabi, "Isa kang mabuting tao. Bihira na ang tutulong ngayon." Ngumiti si Elias at sagot niya, ginagawa lang daw niya ang dapat gawin ng sinuman. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Mercedes. Inulit ni Elias, "Ikinagagalak kong makilala kayo, Mercedes. Magandang pangalan." Dumating ang ambulansya, makalipas ang ilang minuto, at tinulungan ni Elias ang mga paramedic na isakay siya sa stretcher. Sumama rin siya agad, hindi na nagdalawang isip. Habang nasa biyahe, nakipagkwentuhan si Mercedes na parang matagal na silang magkakilala. Sinabi nitong mag-isa lang siyang nakatira
at ang anak niya ay abala palagi sa trabaho at mga responsibilidad. May halong lambing nang sabihin nitong mahal pa rin niya ito, pero minsan ay namimiss niya ang panahong nakikinig pa ito sa kanyang mga kwento. Tumango si Elias at sinabing alam niya ang pakiramdam. Ibinahagi niyang ilang taon na mula nang mawala ang asawa at simula noon, ang anak na lang niya ang dahilan ng kanyang pagpupunyagi. Siya na lang ang lahat sa akin, wika niya na halos mapaiyak. Hinawakan ni Mercedes ang balikat niya at nagsabing, "Maswerte ka, may inspirasyon kang magpatuloy." Sa ospital, abala ang lahat. Tinulungan ni Elias si Mercedes na punan ang mga form at nanatili sa tabi nito hanggang tawagin para sa pagsusuri. Habang nasa loob ito, sinubukan niyang tawagan ang bago niyang amo. Ipinaliwanag niya ang nangyari na tinulungan niya ang matandang nadulas at ngayon ay nasa ospital. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at nangakong babawi sa oras. Diretso sa voicemail ang tawag. Nag-iwan siya ng maikling mensahe. Naghihintay ng ilang minuto bago muling tumawag, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Maya-maya, bumalik si Mercedes mula sa x-ray room na mas payapa ang mukha. Sinabi ng doktor na wala namang bali, may kaunting pamamagalang sa bukong-bukong. Inirekomenda nitong magpahinga at uminom ng gamot sa sakit. Nagpasalamat siya at lumingon kay Elias, may ngiti ng taos-pusong pasasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, baka napabayaan ko pa ito. Isa kang anghel na dumaan sa landas ko ngayon." Umiling si Elias at sagot, "Hindi po, ginawa ko lang ang tama. Gagawin niyo rin po iyon." Natawa si Mercedes, hinawakan ang kanyang braso at nagsabing, "Marahil, pero bihira na ang mga taong may ganyang pag-iisip." Nagtagal pa sila sa waiting area, nag-uusap. Ikinwento ni Elias ang tungkol sa anak niyang si Luna, ang pangarap nitong maging guro at kung paano siya nagsusumikap para sa mas magandang buhay nito. Tahimik na nakinig si Mercedes at medyo namasa ang mga mata. Sinabi nitong ganun din daw noon ang anak niya. Lumaki sa hirap na wala ng ama, kaya lumaki itong determinado sa tagumpay. Mabuti siyang tao, dagdag niya, pero minsan nakakalimutang maging tao rin. Sagot ni Elias, "Walang halaga ang tagumpay kung mawawala ang mahalaga." Tumango si Mercedes, parang ramdam ang katotohanan sa mga salitang iyon. Bago sila umalis, nagpumilit si Mercedes na magpasalamat muli. Sinabi nito ang buong pangalan, Mercedes Vergara. Tahimik na inulit ni Elias para hindi makalimutan. Kinuha niya ang isang papel sa bulsa, isinulat ang numero niya at iniabot dito. "Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang ako. Seryoso ako." Inilagay ni Mercedes ang papel sa bag at nangakong gagawin iyon. Hindi alam na ang simpleng kilos na iyon ang magbabago sa kapalaran nilang dalawa. Tumayo si Elias, tiningnan ang relo at napagtantong napakatagal na niyang nandoon. Muling tinawagan ng amo, ngunit tahimik pa rin ang linya. Nag-iwan siya ng isa pang mensahe, mas detalyado na. Pagkababa ng tawag, humarap siya kay Mercedes at nagsabing kailangan na niyang umalis. Muling nagpasalamat ang ginang na may kasamang dasal para sa kanyang bagong trabaho. Ngumiti siya at sagot, "Maswerte na ako ngayon, ma'am. Maswerte ako na nakatulong." Narinig niyang bumilis ang tibok ng puso habang nagmamadaling lumabas ng ospital. Ang isipan hati sa ginhawang malaman na ligtas ang matandang babae at sa takot na baka mahuli siya sa trabaho. Sa labas, tumatama na ng malakas ang araw sa kanyang mukha at ang ingay ng mga sasakyan ay tila mas malakas kaysa dati. Pinabilis niya ang hakbang, mahigpit na hawak ang lalagyan ng pagkain sa kamay. Hindi alam na ang maliit na pagkaantala na iyon ang magiging simula ng pagbabaliktad ng kanyang buhay. Pagdating ni Elias sa kumpanya, hingal na hingal siya, pawisan ang noo at kumakabog ang dibdib sa kaba at pagmamadali. Pagdaan niya sa bantay, pinigilan siya nito at sinabing may utos na huwag siyang paakyatin. Nagpaliwanag si Elias na bagong empleyado siya at kailangan lang niyang pumasok sa departamento. Ngunit malamig ang tugon ng gwardiya, utos daw mula sa itaas. Nagmakaawa si Elias na tawagan muna ang opisina upang kumpirmahin ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa man niya matapos magsalita, isang malamig at autoritaryong tinig ang umalingaw-ngaw sa lobby. Hindi na kailangang kumpirmahin. Tanggal na ang taong iyan. Lumitaw si Ricardo Vergara,
Matigas ang ekspresyon at mabigat ang bawat hakbang. Tumahimik ang paligid, tumigil ang lahat ng empleyado sa ginagawa nila. Nabigla si Elias, lumapit at nagpaliwanag na late daw siya dahil tinulungan niya ang isang matandang babaeng nadapa sa kalsada, na nag-iwan pa siya ng mensahe sa telepono para ipaliwanag ang nangyari. Ngunit iniangat ni Ricardo ang kamay, pinutol ang paliwanag niya at malamig na sinabi, "Wala akong oras sa mga dahilan ng mga empleyadong iresponsable." Nagmakaawa si Elias, hiling na pakinggan man lang siya ng 1 minuto. Pero lalo pang tumaas ang tono ng boses ng bilyonaryo. "Ako ang nasusunod dito at hindi ko tinatanggap ang mga huli. Ang pangalan ko ay Ricardo Vergara at sapat na iyon para magpasya kung ano ang tama." Tumahimik ang lahat. Yumuko si Elias, durog ang loob, at mahina niyang sabi, "Hindi mo gustong maintindihan." Tumalikod si Ricardo at umalis. Walang salitang iniwan, nag-iiwan ng mabigat na hangin sa paligid. Lumabas si Elias ng kumpanya na wasak ang puso. Naglakad siya ng walang direksyon, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang trabahong kakasimula pa lang ay natapos na agad at walang dahilan. Habang naglalakad, iniisip niya kung paano sasabihin sa anak. Nakikita pa rin niya sa isip ang ngiti ni Luna noong malaman nitong may trabaho na siya, kung gaano ito umasa na magiging maayos na ang lahat. Ngayon, balik na naman sa kawalan. Umupo siya sa bangko ng parke, tiningnan ang relo, tanghaling tapat pa lang. Tahimik siyang nanatili ron, sinusubukang ayusin ang magulong isip. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan na halos masakit. Mas maliit ang bahay, mas malungkot. Tinanggal niya ang sapatos at umupo sa mesa, nakatingin sa lalagyan ng pagkain na hindi man lang niya nabuksan. Pinilit niyang hanapin ang mga salitang sasabihin sa anak, pero walang lumalabas. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan niya ang numero at sinagot ng hindi nag-iisip. Isang pamilyar na boses ng babae ang nagtanong kung nakalabas na ba siya para kumain. Si Mercedes yon. Nagpasalamat siya muli sa tulong ni Elias at nagsabing gusto niyang imbitahan itong mag-lunch bilang pasasalamat. Sandaling nag-atubili si Elias pero pumayag din. Hindi niya masabi ang totoo na nawalan siya ng trabaho. Kaya't sagot niya, oo, pwede siyang magkita. Makalipas ang ilang sandali, magkaharap na sila sa isang maliit na restoran sa gitna ng lungsod. Dumating si Mercedes na nakangiti, hawak ang tungkod, ngunit dala pa rin ang kabaitang taglay niya noong araw ng aksidente. Pag-upo nila, nagpasalamat siya muli at nagtanong kung naka-adjust na si Elias sa trabaho. Yumuko si Elias tahimik sandali bago huminga ng malalim at sabihin ang totoo. Natanggal siya sa umaga ring iyon bago pa siya makapagpaliwanag. Napahawak si Mercedes sa dibdib, gulat na gulat, at mahina niyang sabi, "Anak, hindi maaari iyon. Dahil ba sa akin?" Agad siyang tinanggihan ni Elias, sinabing hindi kasalanan ni Mercedes kundi ng aroganteng boss na nagpaalis sa kanya nang hindi man lang nakikinig. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Mercedes. Sinabi niyang mabigat sa loob niya ang nangyari at hindi niya mapapatawad ang sarili kung siya ang dahilan. Pinakalma siya ni Elias, sinabing wala siyang kasalanan, kundi may mga taong akala nila ay lisensya ang kapangyarihan para manghamak. May mga taong iniisip na dahil may pera sila, pwede na nilang tapakan ng iba, sabi niya ng may pait. Tinitigan siya ni Mercedes at tinanong ang pangalan ng lalaking nagtanggal sa kanya. Sagot ni Elias, Ricardo Vergara. Napakunot ang noo ni Mercedes, ngunit hindi ito napansin ni Elias. Nagpatuloy siya, "Ang boss ko, si Vergara, walang pasensya, walang puso. Sinigawan ako habang ipinagmamalaki ang pangalan niya, parang iyon ang pinakamalaking karangalan. Isang tunay na arugante." Sandaling natahimik si Mercedes. Ibinaba niya ang tinidor, tumingin kay Elias at marahang sinabi, "Ricardo Vergara, iyon ba talaga ang pangalan?" Tumango si Elias, hindi pa rin alam kung bakit ganoon ang tono ng tanong. Huminga ng malalim si Mercedes at sinabing, "Anak ko siya." Naniga si Elias, halos di makahinga. Naputol ang mga salita. Nagmamadali siyang nagpaumanhin. "Hindi ko alam, patawarin ninyo ako. Hindi ko ibig bastusin siya." Ngumiti si Mercedes ng mahina. Sinabing wala siyang sama ng loob. Nauunawaan daw niya ang naramdaman ni Elias at sa totoo lang, alam niyang minsan ay mahirap talagang unawain ang anak niya. Mabait siyang tao,
pero pinatigas ng bigat ng responsibilidad. Sobra siyang nagtatrabaho at naniniwalang sapat na ang tagumpay para bigyang katwiran ang lahat. Sinabihan ko na siya noon darating ang araw, mawawala sa kanya ang tingin sa tao. Si Elias, bagaman nahihiya pa rin, ay nagsabing nauunawaan niya ang sitwasyon. Sinabi niyang minsan naliligaw ang mga tao habang sinusubukan lang nilang gawin ang tama. Tumango si Mercedes, sabay sabing marahil ay iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan ng anak niya ng isang taong gaya ni Elias upang ipaalala sa kanya kung paano tratuhin ang kapwa. Mabilis siyang magdesisyon pero hindi siya masama. Nakalimutan lang niya kung ano talaga ang mahalaga. Sabi niya habang nakatingin sa pinggan na halos hindi niya ginagalaw. Sinabi ni Elias na hindi niya hinahangad ang masama para sa bilyonaryo, ngunit masakit na ituring siyang walang halaga habang sinusubukan lang niyang maging matuwid. Tumugon si Mercedes ng may paninindigan, "Ako na mismo ang aayos nito." Sinubukan ni Elias umatras, sinasabing ayaw niyang lumikha ng gulo. Ngunit sagot ng ginang, "Lumalago ang kawalang katarungan kapag tayo'y nananahimik, at hindi ako mananahimik." Natapos ang tanghalian sa isang tahimik, ngunit mapayapang sandali, na parabang pareho nilang pinagninilayan ang lahat ng nangyari sa huling 2 araw. Nang tumayo sila, nagpasalamat si Elias sa kanyang kasama at sinabing sana ay tuluyang gumaling ang kanyang bukong-bukong. Ngumiti si Mercedes at sagot niya, "Ngayong alam kong nawalan ka ng trabaho dahil sa akin, ito na ang pinakamaliit na magagawa ko." Iginiit ni Elias na wala siyang kasalanan, isa lamang iyong kamalasan ng tadhana. Tinitigan siya ni Mercedes at sinabing, "Ang tadhana ay nagbabago lang kapag may taong nagpasiyang baguhin ito." Nagpaalam si Elias at naglakad sa bangketa ng mabagal. Hindi alam kung ano ang balak ni Mercedes. Pinanood siya ng ginang hanggang sa mawala ito sa kanto. Ilang segundong nakatayo lamang siya roon, mahigpit na hawak ang kanyang tungkod at malalim ang paghinga. Pagkaraan, sumakay siya ng taxi at sinabi ang address ng kumpanya ng anak. Tinanong siya ng driver kung gusto niyang hintayin siya, ngunit sagot niya, "Hindi na, medyo tatagal ito, may aral akong kailangang ituro ngayon." Bandang hapon na nang umalingaw-ngaw ang tunog ng takong ni Mercedes sa pasilyo ng kumpanya. Nagtititigan ang mga empleyado, nagtataka dahil wala pang nakakita sa kanya roon noon. Tinangkang ipaalam ng gwardya ang pagdating niya, ngunit dumiretso siya nang hindi naghihintay ng pahintulot. Binuksan niya ang pinto ng opisina ni Ricardo ng matatag at napabangon ito sa gulat nang makita siya. Binanggit nito ang pangalan ng ina ng malakas. Nagtataka kung bakit ito dumalaw ng walang abiso, ngunit tinitigan lang siya ni Mercedes, tingin na pamilyar sa kanya mula pagkabata, ang tingin ng isang ina bago magsabi ng isang masakit na katotohanan. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya ng kalmado, bagaman ramdam sa tinig ang autoridad na hindi nangangailangan ng sagot. Lumapit si Ricardo at inalok siya ng upuan, ngunit mas pinili nitong manatiling nakatayo. Mabigat ang unang katahimikan, kaya tinangka ng lalaki na putulin ito sa pagsasabing abala siya at maaari silang mag-usap mamaya, ngunit tugon ni Mercedes, walang mas mahalagang bagay kaysa rito ngayon. Tumahimik siya at muling umupo, nakahalukip-kip, pilit na pinapakita ang katatagan, kahit hindi niya alam kung ano ang susunod. Tinitigan siya ng ina ng ilang segundo bago nagsalita. "Alam mo kung ano ang pinaka-nakakatakot sa akin tungkol sa'yo?" Tanong niya. "Ang makita na ang batang pinalaki kong maging makatarungan at may malasakit ay naging isang malamig na tao, bulag sa mga nasa paligid niya." Napakunot ang noo ni Ricardo at agad siyang nagtanggol, sinabing nagbago na ang mundo, mas mahirap at kompetitibo na ngayon. "Ang pagiging mabuti, mama, ay isang luho na hindi na pinapayagan ng merkado," sabi niya ng may diin. Agad siyang pinutol ni Mercedes. "Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang pagiging malupit, Ricardo. Ang tunay na lakas ay ang pananatiling buo ng puso kahit pa sinusubukan ng mundo na sirain ito." Tumalikod ang lalaki, ngunit nagpatuloy ang ina. "Nakalimutan mo na kung saan ka nanggaling, kung sino tayo noon. Matapos mamatay ang tatay mo, naalala mo ba? Naglalaba ako para mapakain ka at tinutulungan mo akong magbuhat ng mga timba ng tubig dahil wala pa tayong gripo. Noon mo natutunan ang halaga ng kababaang loob
At ngayon binibigkas mo ang lakas na parang katumbas ng lamig ng puso. Tumama ng diretso sa kanya ang mga salita. Sinubukan ni Ricardo ipaliwanag na kailangan niyang maging matatag upang mapanatili ang imperyong itinayo niya. Dahil maraming pamilya ang umaasa sa kanya. Ngunit hindi natinag si Mercedes. Ang ama mo rin ay nagsustento ng maraming pamilya, ngunit hindi kailanman siya tumapak sa iba para magtagumpay. Unti-unti kang nagiging lalaking kinatatakutan niyang maging, ang taong hindi marunong ihiwalay ang awtoridad sa arogansya. Napabuntong hininga si Ricardo at naupo, halatang nahihiya. Ang silid na dating simbolo ng kapangyarihan ay tila lumiit sa harap ng matatag na presensya ng ina. Lumapit si Mercedes, inilagay ang mga kamay sa mesa at nagsalita. Ngayong araw, nagtanggal ka ng isang tapat na tao. Isang lalaking tumulong sa isang matandang babae na nadapa sa kalsada nang hindi nagdalawang isip, pero tinanggal mo siya nang walang pagkakataong magpaliwanag. Napatitig sa kanya si Ricardo, litong-lito, at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Mercedes, naging isa ka sa mga taong humuhusga bago makinig, kumikilos bago umunawa. Napahawak si Ricardo sa mukha at sa unang pagkakataon, mahina na ang boses niya. Padalos-dalos ako. Pagod ako, galit at ayaw ko nang makinig. Pinagtabuyan ko siya dahil akala ko isa lang siyang empleyadong walang malasakit. Lumapit si Mercedes at naupo sa harap niya. Ganon mo na ba tinitingnan ng mga taong nagtatrabaho para sa'yo? Mga numero lang? Mga piyesang pwedeng itapon? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang sahig. Ramdam ang bigat ng sarili niyang kilos. Ilang sandali pa, itinaas niya ang paningin at hinawakan ang kamay ng ina. Hindi ako yung masamang lalaking inilalarawan mo, natatakot lang ako. Takot akong mabigo na mabigo ka, na masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Hinawakan ni Mercedes ang kamay niya ng marahan, ngunit nanatiling matatag ang titig. Anak, ang tagumpay na nakaugat sa takot ay panandalian lang. Ang tunay na kabiguan ay yung mawala ang kaluluwa mo sa kakasubok maging perpekto. Ang pera ay kayang bumili ng pagsunod, pero hindi ng paggalang. Napakagatlabi si Ricardo at isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi, pilit niyang itinago, ngunit hindi niya kaya. Hinaplos ni Mercedes ang mukha ng anak at bumulong. Akala mo kailangan mong patunayan ang sarili mo sa akin, pero hindi ko kailangan ng anak na milyonaryo. Kailangan ko ng anak na mabuting tao, gaya ng batang pinalaki ko noon. Huminga ng malalim si Ricardo at nagtanong, sino ang lalaking tinutukoy mong tumulong sa babaeng iyon? Tumingin si Mercedes ng diretso sa kanya, seryoso ang mukha. Siya ang lalaking tinanggal mo ngayong umaga. Ang lalaking tumigil para tulungan ang isang matandang babae na nadapa habang tinatawag mo siyang iresponsable. Napalawak ang mga mata ni Ricardo at bigla siyang tumayo. Hindi maaari. Nahuli siya dahil doon? Tumango si Mercedes. Oo, at kahit ganon, pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Sumisigaw ng sarili mong pangalan na para bang iyon ang sukatan ng halaga ng tao. Lumayo ng ilang hakbang si Ricardo at tumingin sa bintana. Nakatitig siya sa labas, walang ekspresyon, sinusubukang intindihin ang natuklasan. Diyos ko, tinanggal ko ang lalaking tumulong sa'yo. Tahimik na sagot ni Mercedes. Oo, at ngayon, alam mo na kung bakit ako narito. Hindi lang ito tungkol sa pagkakamali sa trabaho, kundi tungkol sa taong nagiging ikaw. Lumingon si Ricardo, namumuo ang luha sa mga mata. Kailangan kong ayusin ito, kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Tumango si Mercedes, ngunit idinugtong, at hindi lang tawad. Dapat mo siyang muling kunin at bigyan ng sahod na nararapat. Pinatunayan niyang may dangal siya kahit walang nakakakita, at mga ganong tao ang kailangan mo sa tabi mo. Muling naupo si Ricardo, mabigat pa rin ang mukha. Hindi ko alam kung tatanggapin pa niya. Pagkatapos ng ginawa ko, may karapatan siyang hamakin ako. Tugon ni Mercedes, kung gayon, ipakita mong nagbago ka. Minsan, nauuna ang kapatawaran sa isang gawa kaysa sa salita. Huminga ng malalim si Ricardo, pinunasan ng luha at nagsabing, mula ngayon magiging iba ako. Tama na ang mabuhay sa takot na mawalan. Kailangan kong muling maging karapat-dapat sa lahat ng mayroon ako. Ngumiti si Mercedes, puno ng pagmamalaki at niyakap ang anak ng mahigpit. Iyan ang anak kong kilala ko. Tandaan mo, Ricardo,
walang saysay ang kapangyarihan kung wala itong malasakit. Niyakap siya pabalik ni Ricardo, halatang emosyonal, at mahina niyang ipinangakong itatama ang lahat. Tumayo si Mercedes, inayos ang bag sa balikat at nagsabi, "Kung gayon simulan mo sa paghingi ng tawad sa taong nararapat." Tumango si Ricardo, determinado, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang gagawin na niya ang talagang mahalaga. Tumunog ang telepono pagsapit ng gabi habang sinusubukan pa ni Elias na ayusin sa isip ang lahat ng nangyari. Sinagot niya ito ng walang gana, ngunit ang boses sa kabilang linya ay nagpahinto sa kanya. Si Ricardo iyon nagsasalita ng mahinahon, halos nahihiya, at nagaanyayang bumalik siya sa kumpanya para mag-usap ng personal. Nag-alinlangan si Elias. Gusto niyang tumanggi, ngunit may kakaiba sa tono ng bilyonaryo. "Ipinapangako kong magiging patas ang pag-uusap," sabi nito bago ibaba ang tawag. Huminga ng malalim si Elias at nagpasya. Isinuot niya ang parehong gusot na kamiseta kagaya ng kahapon. Inayos ang buhok gamit ang kamay at umalis pa ring naguguluhan kung bakit siya tinawagan. Pagdating sa kumpanya, sinalubong siya ng lubos na iba sa dati. Ang gwardyang dati humarang sa kanya ngayon ay magalang na nagbukas ng daan. Sumakay si Elias sa elevator at paglabas ng pinto, nandoon na si Ricardo, naghihintay sa may entrada ng opisina. Wala na ang yabang sa kanyang mukha. Lumapit siya, iniabot ang kamay at nagsabing gusto niyang magsimula sa paghingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Elias, halatang nagulat. Ipinaliwanag ni Ricardo na nalaman na niya ang totoong dahilan ng pagkaantala at na bumisita ang kanyang ina sa opisina upang turuan siya ng isang napakahalagang leksyon. Ipinakita niya sa akin kung anong klaseng tao na ako nagiging. Pag-amin niya, nanginginig ang boses. Sagot ni Elias, "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Ginoo, basta may paggalang. At tinatanggap ko ang tawad, hindi para sa akin, kundi dahil halata namang matalino ang ina mo." Tumango si Ricardo at sinabing, "Oo," at ibinalik niya ako sa dapat kong lugar. Nagpatuloy ang usapan at nagsimulang magbukas si Ricardo tungkol sa mga presyur na dinadala araw-araw. Ikinuwento niyang ang takot na mawala ang lahat ang nagpalabo sa pagkatao niya. "Ginamit ko ang kayabangan para itago ang takot," pag-amin niya. Tahimik na nakinig si Elias, walang putol, pinagmasdan lang ang taong nasa harap niya. Pagkatapos mahinahon siyang nagsalita, "Lahat tayo'y natatakot, Ginoo. Ang kaibahan lang, ang iba'y ginagamit iyon para saktan, ang iba namay para magpatuloy. Piliin mo kung saang panig ka." Sandaling natahimik si Ricardo bago muling nagsalita, "Gusto kong itama ang lahat, kaya kailangan mo akong samahan ngayon." Lumabas silang dalawa ng gusali at sumakay sa kotse ng kumpanya. Naghintay ang trooper habang iniutos ni Ricardo na ipakita ni Elias kung saan nadapa ang kanyang ina. Tahimik ang biyahe sa una. Nakatitig si Elias sa labas, hindi pa rin maunawaan ang dahilan ng pag-anyaya. Binasag ni Ricardo ang katahimikan. "Ang ina ko ang konsensiyang matagal ko nang binabaliwala, at ngayon gusto ko siyang marinig sa pamamagitan mo." Sagot ni Elias, parang isa siyang taong hindi nagsasayang ng salita. Kung pinakinggan mo siya, mas marami ka nang natutunan kaysa sa natutunan ng iba sa buong buhay nila. Bahagyang natawa si Ricardo, ngunit agad ding nawala ang ngiti. Sinabi niya na ang tagumpay na walang kabaitan ay isang pagkatalo na nakatago sa anyo ng panalo. At tama siya, nabigo ako. Sagot ni Elias habang nakatingin pa rin sa labas, "Hindi pa, hanggat handa kang magbago." Pagdating nila sa lugar, itinuro ni Elias ang bahagi ng bangketa kung saan nadapa si Mercedes. Nandoon pa rin ang butas, natatakpan ng mga dahon at dumi. Inutusan ni Ricardo ang super na huminto at bumaba. Magkasama nilang kinuhanan ng larawan ng lugar, inirecord ang mga detalye at nag-file ng reklamo sa munisipyo dahil sa kapabayaan. Hindi lang ito sirang bangketa, simbolo ito ng kawalang pansin. At dahil dito, muntik nang masaktan ng taong nagturo sa akin ng tunay na pananagutan, sabi ni Ricardo. Tugon ni Elias, minsan ginagamit ng buhay ang mga pagkadapa para gisingin ang mga sobrang nagmamadali. Tumingin si Ricardo sa kanya at ngumiti. "Nagsasalita ka na parang sanay sa mga pagbagsak." Sagot ni Elias, "Sanay ako dahil pinagdaanan ko na at doon ko natutunang makilala kung sino talaga ang handang tumulong." Minamahal naming tagapanood,
iniiwan namin sa inyo ang pasya tungkol sa kaso laban sa munisipyo. Huwag kalimutang suriin ito sa mga komento. Pagbalik nila sa kotse habang papunta sa kumpanya, nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Ricardo tungkol sa mga problema sa loob ng kumpanya. Ikinuwento niyang nitong mga huling buwan, nawawalan daw ng gana ang mga empleyado, hindi natutupad ang mga target, at nagiging mabigat ang pakikitungo sa trabaho. Pinapataas ko ang sahod, nagbibigay ng mga bonus, pero parang walang epekto. Para bang nagtatrabaho lang sila dahil kailangan, hindi dahil gusto. Tahimik na nakinig si Elias at nagtanong, "Kausap niyo po ba sila diretsahan?" Sumagot si Ricardo na oo, pero sa mga mabilisang meeting lang para humingi ng resulta. Umiling si Elias at mahinahong sabi, "Ibig sabihin, hindi kayo nakikipag-usap. Kayo lang ang nagsasalita." Natahimik ang bilyonaryo at nagpatuloy si Elias, hindi lang pera ang hinahanap ng mga tao. Gusto nilang mapansin, mapakinggan at maramdaman na may halaga sila. Minsan, hindi insentibo ang kulang kundi malasakit. Kailangang marinig muna kung ano ang pasan nila bago hingin kung ano ang kaya nilang ibigay. Tumitig si Ricardo sa bintana, nagmuni-muni. "Hindi ko pa naisip yan sa ganyang paraan," sabi niya sa wakas. Sumagot si Elias, "Dahil nasanay kayong tingnan ang mga numero, hindi ang mga tao. Normal iyon sa mga nakarating kung saan kayo naroroon, pero delikado. Nabubuhay ang kumpanya dahil sa mga tao at kapag sila'y napagod o nasaktan, walang sistema ang gagana." Ilang segundo ring tahimik si Ricardo bago niya sinabi, "Napakasimple ng paraan mo magsalita, pero ang linaw. Araw-araw akong napapaligiran ng mga executive at consultant, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagpaliwanag ng ganito." Ngumiti si Elias ng bahagya at sagot niya, "Kasi ang ganitong uri ng sagot hindi galing sa spreadsheet, galing ito sa pagkatao. At ang pagkatao hindi natutunan sa libro, natutunan sa buhay." Tahimik silang nagpatuloy sa biyahe. Nakatingin si Ricardo sa labas, parang ngayon lang niya nakikita nang malinaw ang mundong dinaanan niya araw-araw. "Buong buhay kong inisip na ang kaalaman ang tunay na kapangyarihan," sabi niya. "Pero siguro, ang tunay na kapangyarihan ay ang marunong umintindi sa kapwa." Tugon ni Elias, "Iyan ang pinagkaiba ng pinuno sa amo." Bahagyang natawa si Ricardo. "Ngayong araw, higit pa sa leksyon, ang binigay mo sa akin." Sumagot si Elias, "Sinabi ko lang kung ano ang kayang makita ng sino mang nasa labas, ang mga bagay na minsan ay hindi na nakikita ng nasa itaas." Tumango si Ricardo at mahina niyang sabi, "Siguro kaya mas nag-iisa ang tao habang umaakyat. Unti-unting nawawala ang koneksyon sa lupa." Tiningnan siya ni Elias at sagot, "At sa lupa rin natin makikita ang mga taong tutulong bumangon kapag tayo'y bumagsak." Pagdating nila sa kumpanya, sinabi ni Ricardo sa driver na maghintay muna. Ilang segundo silang nanatiling tahimik, parehong humihinga ng malalim bago bumalik sa realidad. Lumingon si Ricardo kay Elias at sinabing, "Pinaalala mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Hindi ko makakalimutan iyan." Tugon ni Elias, kung ganon sulit na ang araw. Sabay silang pumasok sa gusali at ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na dahil sa distansya, kundi sa paggalang. Tinitigan ni Ricardo si Elias na may tapat na paghanga. Para bang may natagpuan siyang hindi niya alam na hinahanap, isang simpleng katotohanang galing sa isang karaniwang tao, ngunit sapat para baguhin ang pananaw ng isang taong may lahat, ngunit nakalimot sa mahalaga. Pagbalik sa kumpanya, tila nag-iba ang hangin. Naglakad si Ricardo na matatag pa rin, ngunit wala na ang dati niyang pagmamadali. May gaan sa kanyang mukha na bihirang makita ng mga empleyado. Pagpasok niya sa opisina, sinabi niyang ipatawag si Elias at tumingin sa labas ng bintana habang hinihintay ito. Pagdating ni Elias, medyo kabado, hindi alam kung bakit siya pinatawag. Lumingon si Ricardo at sinabing, "Umupo ka, may mahalaga akong sasabihin." Umupo si Elias, tahimik at naghintay. Lumapit si Ricardo at sa mahinahong tinig ay sinabi, "Simula ngayon gusto kong ikaw ang maging kanang kamay ko. Ikaw ang mamumuno sa relasyong pantao at sa pamamahala ng mga alitan sa loob ng kumpanya. Kailangan ko ng taong magpapaalala sa akin araw-araw na ang tao ang dapat mauna bago ang numero." Napahinto si Elias, litong-lito sa narinig. Umiling siya at sagot, hindi raw niya matatanggap yon. Isa lang daw siyang simpleng tao,
Walang mataas na pinag-aralan, walang karanasan sa pakikitungo sa mga executive. Pinutol siya ni Ricardo. Hindi ko kailangan ng titulo, Elias. Kailangan ko ng taong nakakakita nang hindi ko nakikita. Puno ang mundo ng mga pinunong puro salita pero kakaunti ang marunong makinig. Gusto kong maging kakaiba kasama ka. Sinubukan pa ring tumutol si Elias, sinabing maraming mas kwalipikado. Ngunit matatag si Ricardo. Ang kailangan ko ay karakter at iyan ang meron ka. Sa loob ng ilang oras, itinuro mo sa akin ang hindi kayang ituro ng mga eksperto sa loob ng taon. Mula ngayon, magiging tagapayo at kaibigan kita. Huminga ng malalim si Elias at sagot niya, kung tutulong ako may isang kondisyon lang. Huwag niyong kalilimutan kung bakit ninyo sinimulan ang pagbabagong ito. Ngumiti si Ricardo at nangakong hindi niya iyon kakalimutan. Makalipas ang ilang oras, pauwi na si Elias. Ang daan na dati parang mahaba at mabigat, ngayon ay magaan at puno ng layunin. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Luna na nakaupo sa sofa, may hawak na libro. Nang makita siya, agad itong tumakbo at niyakap siya. Binuhat niya ang bata at pinaikot sa hangin, tumatawa ng buong saya. Isang tawang matagal nang nawala sa kanya. Tinanong ni Luna kung maganda raw ba ang araw niya. At ngumiti si Elias, oo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ikinuwento niyang humingi ng tawad ang kanyang boss, na naunawaan na ang lahat at ngayon ay itinuturing siyang kaibigan. Nakinig si Luna ng buong pansin, kumikislap ang mga mata, at nagtanong kung ano raw ang gagawin niya sa kumpanya. Ipinaliwanag ni Elias na tutulungan niya itong alagaan ang mga tao, ayusin ang mga problema, at gawing mas makatao ang trabaho. Ngumiti si Luna at sabi, matutuwa si Mama kung narinig niya iyan. Hinaplos ni Elias ang mukha ng anak at sagot niya, masaya siya anak, at para sa ating dalawa ako patuloy na lumalaban. Umupo siya sa sopa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ng walang hiya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa gaan ng loob. Niyakap siya ni Luna at mahina nitong sinabi, ipinagmamalaki kita, Papa. Ikaw ang pinakamabuting ama sa mundo. Napangiti si Elias at sumagot, sinusubukan ko lang gawin ang tama, nanatili silang magkayakap, tahimik, pinakikiramdaman ang kapayapaang dumarating, kapag sa wakas ay tila nagsisimulang magtagpo ang mga piraso ng buhay. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, inaayos ni Mercedes ang hapagkainan. Ginamit niya ang paborito niyang set ng porselana, iyong inilalaan lang niya para sa mga espesyal na okasyon. Nagsisindi ng mga kandila, kumalat sa bahay ang bango ng nilulutong sabaw at bawat galaw niya ay maingat. Alam niyang magiging mahalaga ang gabing iyon. Mas maagang dumating si Ricardo kaysa karaniwan. Nagtataka sa tanawin. Ano itong lahat, Mama? Tanong niya nang may ngiting puno ng kuryosidad. Sagot ng ina, matagal na raw mula nang huli silang maghapunan na magkasama tulad ng dati. At matapos ang mga nangyari nitong mga araw, panahon na raw para magdiwang. Lumapit si Ricardo at niyakap siya. Dapat noon ko pa ito ginawa para sa iyo, sabi niyang may halong emosyon. Ngumiti si Mercedes at tugon niya, hindi kailanman huli para magsimula muli. Bago sila maupo, bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at tinawagan si Elias. Nang sumagot ang lalaki, magaan at tapat ang tono ng boses ng bilyonaryo. Elias, sana ay wala kang ibang plano ngayong gabi. Nais kitang imbitahan sa hapunan at gusto kong isama mo si Luna. Isang karangalan para sa amin na makasama kayo. Sandaling nag-alinlangan si Elias, hindi tiyak kung dapat bang pumayag, ngunit may lambing sa tinig ni Ricardo na hindi nagbibigay puwang para sa formalidad. Ang mama ko ay sabik nang makita ka ulit, dagdag pa nito. Napangiti si Elias at sinabing tatanggapin niya ang paanyaya. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang isang itim na kotse sa harap ng maliit nilang bahay. Nakasilip si Luna sa bintana, tuwang-tuwa, habang tinitiyak ni Elias na maayos ang buhok niya at suot ang pinakamagandang damit na mayroon. Sa biyahe, nagtatanong ang bata kung saan sila pupunta at kung sino ang nandoon. Sagot ng ama, isang espesyal na hapunan lang ito. Tanda na nagbabago na ang lahat para sa mas maganda. Tumawid ang sasakyan sa lungsod at huminto sa tapat ng maringgal na tahanan ni Mercedes. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga yakap at ngiti.
Lumapit si Mercedes kay Luna at sinabi, "Ang ganda mo, gaya ng inisip ko." Napangiti ang bata, bahagyang nahihiya. Yumuko si Ricardo para magpantay sa taas niya at sabing, "Madalas kang ikwento ng papa mo. Ngayon, alam ko na kung bakit kumikislap ang mga mata niya tuwing nababanggit ka." Nagtawanan silang lahat at naglakad papunta sa hapag. Ipinagsilbi ang hapunan at magaan ang pakiramdam sa paligid. Para bang naiwan na sa nakaraan ang lahat ng pagkakamali. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, kung paano kayang baguhin ng maliliit na kabutihan ang tadhana at tungkol sa bagong direksyon ng kumpanya na magkakaroon na ng ibang pananaw. Ipinaliwanag ni Ricardo na nais niyang gawing halimbawa ang kumpanya, isang lugar kung saan mararamdaman ng bawat empleyado na sila ay mahalaga. Sinabi niyang ang unang hakbang ay ang makinig, unawain ang mga tao, ang kanilang pinagdadaanan at maghanap ng makatarungang solusyon. Dagdag ni Elias, kapag may saysay ang trabaho, hindi na kailangang matakot para gumanap ng maayos. Tumingin si Mercedes sa kanila at nagwika, "Sinasabi lagi ng asawa ko noon na ang tunay na pinuno ay yung kayang magbigay inspirasyon nang hindi kailangang sumigaw." Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng ina at ngumiti. "At inabot ako ng 40 taon para tuluyang maunawaan iyon." Nagpatuloy ang usapan sa gitna ng mga tawa at alaala. Ikinuwento ni Luna ang mga nangyayari sa eskwela at nakinig si Mercedes na parang apo niya ito. Pinagmasdan sila ni Elias ng tahimik, may ngiting bahagya lamang. Iniisip kung gaano nakabago ang lahat. Sandali niyang naalala ang mga gabing natutulog siyang balisa. Walang kasiguruhan sa kinabukasan. Ngunit ngayon, parang may liwanag na sa dulo. Sa pagtatapos ng hapunan, tinaas ni Ricardo ang baso at nagsabing, "Para sa bagong yugto, naway gabayan tayo ng kabutihan, hindi ng takot." Sumagot si Elias, "At naway hindi mawala ang pagkatao sa bawat desisyon natin." Habang nagpapaalam sila, niyakap ni Mercedes si Elias at bumulong, "Salamat dahil ibinalik mo sa akin ang anak ko." Napangiti siya at sagot, "Sa totoo lang, kayo po ang nagbalik ng mundo sa kanya." Sa labas, hinawakan ni Luna ang kamay ng ama at sinabi, "Ito ang pinakamagandang hapunan sa buong buhay ko." Tumingin si Elias sa kanya at sinagot, "Ito ang simula ng isang bagay na hindi mabubura kahit ng panahon." Sa loob ng bahay, nagpatuloy sina Ricardo at Mercedes sa tahimik na pag-uusap, pinag-uusapan kung paanong isang simpleng kilos ng kabutihan ang nakapagbago ng lahat. Sa labas, tumingala si Elias sa kalangitan na puno ng bituin at tahimik na nagpasalamat. Ang buhay na minsang parang puro pag-survive lang, ngayon ay muling namumulaklak. Salamat sa pagdating hanggang dito. May isa pa kaming espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon mismo sa iyong screen. Pindutin lang para panoorin. Sa mundong puno ng katahimikan sa gitna ng sakit, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Sa ganitong paraan, matutulungan mong maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong istorya na karapat-dapat marinig. Ikomento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, ibahagi mo rin. Maaring maliit lang ito, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.